Paulo Cordova, ng isa sa mga estudyante ng Manila Bay Academy. Dating taga-LA, nag-move na ako dito sa Bay Area. Dito tayo ngayon sa bandang norte. Sa sa Pilipinas. Lumaki tayo sa Pasay, Las Piñas, tsaka Parañaque. Yun yung tatlong inikutan ko dun eh. So, yeah. So, nag-online selling ako before. Bebenta ako ng mga sombrero. Iba't ibang mga sombrero, may vintage, may retro. Bago ako nagsimula ng sarili kong paggawa ng sombrero. So, ngayon gumagawa na ako ng sariling sombrero na yun yung brand namin, Manila Bay Academy. Na dating pangalan, LA to Manila Bay. Yun, naging Manila Bay Academy na siya. Dumami na kami. Ito yung mga tao na mga nakasama ko, mga tumulong sa akin din para marating utong kung nasaan ako ngayon. At shoutout sa mga kaklase ko. Mahal ko kayo lahat. Sabay-sabay tayong gagraduate. So doon nabuo yung Manila Bay Academy. Eskwelahan siya ng buhay para sa akin. Nagsimula ako na para dito hanapin yung sarili ko. Hanapin yung mga kasagutan sa mga tanong na dati ko ring tinatanong sa utak ko na alam mo yun, marami akong tanong dati. So dito nagsimula din yung adventure ko sa buhay din. At doon ko rin dito ako natutunan yung mga bagay na hindi natuturo siguro sa libro. May mga bagay kasi na hindi natuturo sa libro, which is marami akong natutunan. Maraming pagkakamali sa madaling salita. Pinaka-na-impluwensyahan talaga ako na paano tumingin sa mga bagay-bagay ng... Dati kasi parang, nung kabataan ko, parang nandun ako sa mentality ng mamahalin eh. Andun na ako sa kailangan pagka pinelex ko isang gamit, mamahalin. Di pa masakit sabihin pero dumaan talaga ako sa stage na yun na parang kailangan may brand yung damit mo. Tapos alam mo yun, kumbaga parang iba yung flexing, kailangan meron ka na wala sila na mahal ko nakuha to eh. Nung napasok ako dito sa sa game na to, baliktad yung mundo nila. Nakita ko, sabi ko, pinagmamasdan ko, nagpapayabangan sila, pero payabangan na mura nila nakuha yung mga items. Hindi yung parang, hindi parang yung parang, 20,000 ko nakuha yan. Doon, baliktad. Sabi ko, baliktad yung mundo. Butas na ba't parang nagkakandara pa kayo sa butas? Parang, alam mo yun, parang lugar na mga baliw pare na, pasensya na po, pero nagkasama rin naman ako sa mundo na yun, baka baliw na naman. Pero parang doon siya nakikita ng, parang nag-aagawan kami sa, luma na yun, mas luma yun. Baliktad yung mundo, tapos gusto mo mura mo lang siya makuha. Pero may value siya, ha? Don't get me wrong, may value pa rin yung product, pero parang treasure hunt, kayamanan, pag nagukay ka, may nakuha kang ginto, yun yung thrill doon na naging makakuha ka ng pera na guess mo, pero kailangan mong magukay. So kailangan magukay dun sa marami mga damit. Nakita ko sila Master P doon, sila P, Shark City Vintage yan, si P408 mga kapatid. Talagang talagang nakita ko sila doon na ibang klaseng mundo ng mga halimaw yun doon. Para pagpasok ko doon bro, para siyang Hunter x Hunter. Yung alam mo yung nanonood ako ng Hunter x Hunter na anime, na iba't ibang klaseng mga hunter. May hunter doon na nangongolekta ng mga coins. May hunter dito na mga nangongolekta ng sombrero. Yung inahunt lang nila doon na gano'n ha. Meron silang mission. Pag pumunta sila sa flea market, lahat ng tao doon, pagbukas ng gate, at nakapila na kami doon sa labas, di ba? Pagbukas ng gate na ganyan, pasok kami sabay-sabay. Pero may iba't iba kaming pakay. Kaya lang minsan, kaya nadagdagan na yung ibang products na napupulot namin. Kasi, nahanap ko sombrero, sabay napadaan ako doon, may nakita ako na hanggang doon naman ang una na to. Nakuha ko na lang siya na parang naalala ko yung mga kabataan ko. So yung basically, yung mga napipick ko, yung mga naalala ko nung kabataan ko. Yung mga nabibili ko sa mga sellers din. Sila Master P, sila Boss Romano, sila Boss Sam, sila Isaiah, sila Percy. Yan yung mga nakasama ko noon, sila D-Boy. Yan yung mga kasama, Boss Rocky. So yung mga nakasama ko doon, pati mga ibang lahi din. Shoutout sa mga ibang lahi din na thrifters din na talagang yun din. Number 1 din yun na natutunan ko din. Paano makisama din sa mga kapwa sellers mo din. Kasi meron din silang mga times na pwede ka nilang pasahan ng mga products na yun yung hinahanap mo. Papasa lang nila sa'yo ng mura. Na-guess mo? Kumbaga, din nila market yun. Nakakuha ako ng notebook. Hindi naman yun yung market ko. Pero alam ko mahal ibenta. Papasa ko na sa kanya basta kumita na rin ako. Basta parehas tayo happy. Hindi mo natatagain.
So ganun yung nakita kong pakisamahan din sa community at yun yung natutunan ko din dun. Actually, ilang beses na ako sumuko talaga. Ilang beses na akong sumuko. Kaso nga lang, kada susuko ako, tulad nung may mga pangyayari na kumuha tayo ng warehouse, kumuha tayo ng suko. Kaya lang, pag bumabalik ako sa bahay ko, nasa akin pa rin lahat ng mga pinulot ko, anong gagawin ko dun? So mag-iisipan ko ulit kung paano mo siya paano mo siya anuin. So ngayon, ang ginawa ko lang siguro, habang natatalo, nagbawas ako na nagbawas na kailangan kong bawasan na hindi ko naman talaga magagamit. Like yung mga gamit dito na hindi ko na talaga, yung ba, para kasing nagpipik ako noong una. Parang sa nostalgia na lang na hindi naman din hindi mo na mapapakinabangan eh. So, napupuluan gani. So kailangan mo rin siyang i-let go. Pero minsan, pagka na-attach ka na, minsan masakit. Kaya minsan mahirapan kang mai-attach. Kaya nga lang, para sa buhay natin, minsan kailangan mo talaga din minsan magbawas ng mga kung ano man yung nagkukos sa'yo ng ng ano man sa dibdib mo para maka-move ka rin. Parang ganun din sa nakita ko rin sa tinahak ko sa ganitong klaseng ginagawa namin. Ganun din. Minsan kailangan mo rin, di naman mabenta tong klaseng ganitong product ah. Di na mo nakukuha niya kahit may nakikita ko sa flea market. Nagagas mo? So kung hindi ko minsan parang gano'n na kailangan mong yung makontrol yun na pag di mo kailangan, huwag mo munang bilhin kasi hindi pa siya Unless sobrang mura. Yung talagang sobrang good deal mo siya nakuha. Di keep mo na, di ba? Once siya needs, kasama din talaga. So parang gano'n din. Matutunan mo rin yung buhay dun sa ganong klaseng, di ba? Pwede mo siyang ilagay sa buhay mo yung mga nangyayari sa ganitong klaseng galawan. Alam mo? Yeah. Sa akin yung emosyon yung emosyon ng design na yun para sa akin. Kasi parang kaya siya naging yung Philippines Mandirigma, yung kung matitingnan nila yung logo yung drawing na yun sa yung design na yun. Para siyang bata na estudyante, mandirigma kasi nga lalaban ka para makuha mo yung pangarap mo eh. Marami talagang laban tol eh. Talagang iba't ibang araw, iba't ibang laban nang nangyayari men. Walang katapusan na laban pre. Hindi kasi minsan di lang pera yung problema mo eh. Maraming problema pare eh. Walang katapusan. Walang katapusan problem solving. Alam mo yun? So para sa akin, mandirigma, yun talaga yung niya, plus Philippines, siyempre Pilipino. So yun. Ang nag-inspire sa akin talaga para gawin tong mga ginagawa ko na to is yung pamilyang binubuo ko ngayon. 2 anak ko at saka yung sa asawa ko. Na kumbaga parang doon ako naghangad na matuto pa. Alam mo yun? Na madagdagan pa yung kaalaman ko. At doon din ako nanghihinayang na sana nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya sa mga nagsisimula, mag-aral kayo maigi kasi talagang yun yung talagang malakas sa sandata ng isang mandirigmang Pilipino para sa akin kahit saan magpunta. Pagdala mo yun, diploma, mas marami kang magagawa. Itong tinatahak namin, ito yung tinatahak ng mga hindi nakapagtapos pa din na may pag-asa pa rin. Hindi pa naman huli ang lahat, so ako nagpaplano pa rin akong bumalik sa eskwela. Kaya nabuo yung brand ng Manila Bay Academy doon sa konsepto na yun na kami yung mga gustong matuto, madagdagan yung mga kaalaman. Sa pamamagitan din ng mga kasama, mga kaklase ko. Maraming salamat sa mga kaklase ko, sa mabuhay kayong lahat. Dami ko natutunan sa mga nakasama ko. Sila din yung mga nagturo sa akin ng mga bagay-bagay na napagdaanan na nila na hindi ko pa nadadaanan, nakapagbigay sila sa akin ng konting kaalaman. Di pala konti, sorry, marami ako natutunan. Mali yung term ko na yun. Sa maiksing panahon na magkakasama kami, talagang marami ako natutunan na yun. Yun, sa mga anak ko na gusto ko mapakita rin sa kanila yung itsura ng kabataan ko na nag-e-enjoy ako. So, pinapakita ko sa kanila yung kung ano ako, naging estudyante ako dati, naglalaro ako ng PlayStation 1. Yan yung laruan ko. Ngayon, nasa PS5 na yata eh. So, yung naabutan nila, PS5 na, yung naabutan ko, PS1. Ito yung kabataan ko. Ito yung kwento nung kabataan ko. Ito yung nostalgia, ito yung pakiramdam ko nung kabataan ko dati. Dati parang okay lang palang, parang yung payapang pakiramdam na yun na tuwing na pinagmamasdan ko doon para sa akin. Sobrang dami ng problema na dumarating sa buhay natin. Parang ito yung nakapagbigay sa akin ng kapayapaan sa dibdib. At siguro, ito na yung gagawin ko forever. Nakita ko na siya. Na-inspire ako sa mga anak ko talaga. Sa pamilya ko dahil kasama ko sila nung sinisimulan ko tong paglalakbay na to.
Nung nagsisimula ako, kung mapapanood nyo sa aking YouTube account, panoorin nyo yung Manila Bay Academy na YouTube. Nandun yung istorya. Kasama ko sila, bata pa lang sila, nandun kami sa warehouse. Kasama ko sila nung nag-live selling ako. Ship ako ng sombrero, naghahunt ako ng mga items. Kasama ko sila. So sa madaling salita, kasama sila sa laban na to. Kaya maliliit pa sila nung binabaybay namin yung brand na to. Kaya panoorin niyo yung YouTube account. Andun na yung storya, mga kapatid. Wala na ako ikukwento na iba pa. Kaya ako na-inspired kasama yung mga anak ko dito. Pamilya ko, yung asawa ko lahat. Siyempre yung mga kaklase ko. Andun lahat sa brand na to. Yung mga bituin sa logo namin, yun yung mga naging kaklase ko sa brand na to, sa Manila Bay Academy. Andyan yung Tox Custom Print, unang bituin. Sila ang nagturo sa akin para makuha ko tong kaalaman na to. Andyan si CJ sa photography, curated visuals. Siya naman nagturo sa akin, humahawak ng kapangyarihan ng lente. Shoutout sa iyo, kapatid. Master P, Paolo Tarango. Siya naman na nagturo sa akin ito. Kung ano yung nakikita nyo dito sa paligid ko ngayon. Mga nadagdagan. Siya nag-inspire sa akin dyan. Misis ko, syempre si Nicole. Siya naman ang kasama ko. Yan, syempre, nabanggit ko na, baka makalimutan ko ba. Siya ang talagang kasuporta ko sa lahat ng laban ko rin. Kasama siya sa bituin na yun. Siya yung may namamahala sa inventory shipping namin. Siya naman yung katulong ko dun. So, si Rocky, para sa sa mga sales, siya naman ang magaling makipagbabuka niyan. Dami ko rin natutunan sa kanya kung paano siya galing yun, pare. Siya ang pinakamagaling. Nakita kong pinakamagaling mag-sales din. Galing-galing magbenta. Si D-Boy Prince, siya naman ang nag-ano sa amin sa paano mag-outsourcing ng mga gamit, lahat ng mga kailangang mga items, pambebenta. Siya rin sa inventory. Tsaka siya yung nakakita ng mga ibang mga garments, ng mga magagandang mga tela. Yun naman siya. Pang-pito, si Eric Espiritu ng Tradition Clothing Brand. Shoutout sa iyo, kapatid. Yan yung isa sa unang naniwala nung nagsisimula kami. Siya yung una-una kong kasama nagpatag ng lupa nun. Shoutout sa iyo, kapatid. At syempre, last, ako na yun, Paolo Ordova ng Manila Bay Academy. Isa sa mga estudyante na lahat yun. Estudyante. So hopefully, sana madagdagan pa. Kung madagdagan pa yung bituin. Wala katapos ang bituin yun hanggang sa maging galaxy na siya na marami. You know, na malaking galaxy. Yun nga, syempre, kasama ko na rin doon si Lord. Alam mo yun, kung wala si Lord, wala tayong theology class, wala tong lahat ng to, mga kapatid. Para sa akin. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Manila Bay Academy, sa mga nakapagtayo na ng negosyo, na may mga nagme-message sa amin na nakakatuwa din ako, yan, dati ako nagtitinda sa ganito, may tindahan na ako. Tuloy lang ang laban, tuloy lang sa pagkakamali. Okay lang magkamali, okay lang luma, okay lang may butas. Okay lang mahina, okay lang malakas, okay lang, laban lang. Tsaka huwag kayong titigil, matuto, at makinig. Laban lang, mga kapatid. Yo, gusto ko lang pasalamatan yung California, si Direk, Robins, Evangelista, si Marion, sa music engineer nila, mga kapatid. Maraming salamat sa movement nyo na to at marami kayong matutulungan sa ginagawa nyo na yan. At nandito kami nakasupport ang Manila Bay Academy sa buong team. Maraming salamat sa inyo.